Okay, so again, once again, good day. This is our second part of Group 15. Let's talk about code of ethics. So after discussion ng batas ng isang delivery engineer, as powered the board of delivery engineering, meron silang karapatan o jurisdiction na magpasa o mag-promote ng code of ethics. Ito po yung ginawa nila na sumasaklaw po sa ating profesyon. So, the code of ethics states that integrity, honesty, and competence. Sabi ko po sa inyo kanina, yung trabaho ng isang delivery engineer ay isang mahalagang trabaho sa hindi man sa pang-araw-araw, pero sa buhay ng isang tao. Kasi alam naman natin, karamihan sa lahat ng tao, nag-aatika o hindi na magkaroon ng sariling property. Diba? At katulad ng dalawang bagay na hindi mo maiiwasan sa buhay ng tao ang magbayad ng buwis at saka kamatay, that is incidental. Death and taxes, those are the two inevitable circumstances in life of a person. Okay, katulad din po yan, ang isang tao na namamatay na mayroong pag-aari ay pwedeng manahin o hati-hatiin sa kanyang mga tagapagmana. So, yan po ay parte tayo. Alam din naman natin na walang titulo ng lupa ang magagawa ng walang subat o walang partisipasyon ng isang delivery engineer. Now, kailangan natin ng integrity, kailangan natin ng honesty, at kailangan natin ng competence. Integrity in a sense na kung ano man yung gawa natin, that should be truthful and talagang pinag-aralan natin at hindi dahil tayo ay na-influensahan ng iba. Honesty in the sense na kung meron talagang problema, nire-report natin sa ating mga kliyente. And competence means yung practice ba natin ay ginawa natin yung standard, yung pag-aaral ng isang sukat na let's say okay ba yung backside, common point, inclination, meron ka bang adjustment, o meron ka bang isinyalang-alang bago na mag-final yung isang sukat ng property. So, all that things na kailangan natin matutunan, o kailangan natin nalalaman natin, ay i-apply natin sa pag-practice ng ating profession. At meron din tayong mga kailangan tandaan, o kailangan mga gawin para masundan natin itong mga panuntunan ko. It will be considered unethical for him, the delivery engineer, number one, to act for his client or employer in professional matters other than as a full agent or trustee. Okay, ano ba ang ibig sabihin ito? Kung tayo ay sabihin natin, hinire yung services natin ng isang kliyente, so dapat sundin natin or i-deliver natin yung ating professional services ng mga totohanan at walang bias. And then at the same time, hindi natin dapat abusuin din minsan yung hindi natin kamampangan ng ating kliyente. Sometimes kasi pag may mga kliyente na pinasukan sa atin, tapos interesado ba tayo yung bibigyan, di ba? Siyempre, tatanong tayo, hindi na magkano na kayo ang person dito sa lugar namin. Ito naman, interesado ko talaga palang bilhin ng property. Ang ginawa mo, ay 1,000 pesos lang po yan. Ano, kakilala po kong buyer. Kasi kakilala mo kung ang kanak ko rin na pinag-aambila sa kanila. Diba? Kung wala, hindi na serve yung purpose. We have to protect, sabi ko sa inyo, na yung interest ng client natin, hindi lang yung pag-deliver ng services nila. Yung after, the services natin, kasi real property, yan yung nag-appreciate yung value, so may potential. Kaya kung meron na tayong sabihin natin hindi magandang intention dun sa property ng kliyente natin, hindi natin gawin yun. Okay? Number 2, to charge his client or employer any remuneration other than his stated professional charges for services rendered or to be rendered in accordance with their contract services. With this provision ng code of ethics, naggawa po ng standard price or costing. Yun po yung tinatawag natin na delivery engineering tariff. Diba? Katulad ng sinasabi ko sa inyo, yan ba ay
naka-compare o nakasunod o nakasunod sa taripa. Pag sumingin ka ng relocation na 15,000 o 20,000 as long as it's always dapat ang sige. Now, of course, di ba sa inyo, some or most of the refugees are guilty ng violation ng mga ganitong code of ethics. Huwag lang masyadong garapan. Kasi minsan lang kung ang kliyente talaga naman, lalo na mag-anak natin, 20,000 ang charge, inanantik pa ang pera. Alam naman sabihin na ay hindi po pwede, 20,000 po talaga nasa tarifa namin. May mga instances naman that we have to sabihin natin, adjust. Pero not intentional na magkano po ba ang presyo ng isang delivery unit? Ay, 25, kasama po,